Hey, happy Monday! March 11 tayo ngayon, mga kaibigan. Alam niyo mga kaibigan, hindi ko mawari kung ano naman ang pinagpuputok ng butche nung kulang na sa matres na si Sandra Cam. Oo. Alam niyo mga kaibigan, itong si Sandra Cam, nagsalita siya nung isang araw dyan sa Manila, na kung saan ang sinasabi nung Ali na may record din ng pagpapatay na may inakusahan na isang katalunan na natalo sila sa kandidato at ayon doon sa magulang ng biktima, pinapatay daw di umano ni Sandra Cam. Ha? Ngayon, naakala mo napaka-inosente nung Ali, naakala mo napaka-linis. Oo. Ito to, kung anong meron tong pag-iisip, itong si Sandra Cam. Pero ganun pa man mga kaibigan, ang nakakatawa ako, nananawagan siya doon sa kanyang privilege, sa kanyang salaysay, na kung pwede daw, ha? Ayon sa kanya mga kaibigan, ha? Huwag na daw kayong tataya sa ng mga loto o gamings ng paloto. Ewan ko kung anong gusto niyang mangyari, na huwag na raw umano. Nakakalimutan niya ata na siya ay dating PCSO, Board of Director, board member ng PCSO, na kung saan alam niya na ang kinikita ng Philippine Charity Sweepstake, yan ay pinantutulong para sa mga medical assistant ng ating mga kababayan na nangangailangan. Ha? Ngayon, gusto niya na wag na daw tumaya yung mga kababayan natin. At ito pa po mga kaibigan, ang sinasabi niya rin, di umano, nung panahon daw nila, pag may kalamidad, lumindol, nandoon daw ang PCSO. Yun ang sinasabi niya. Alam niyo po, malaking katarantaduhan yan mga kaibigan. Ha? Unang-una po, nung panahon ng kalamidad, panahon ng mga disaster, nung panahon at panunungkulan ni dating Pangulong Duterte, ang nandiyan po parate ang DSWD or Department Social Welfare and Development, hindi po ang PCSO. Mandato po ng PCSO for the charity na tumulong sa mga nangangailangan ng medical assistant. Yan po ang papel ng PCSO. At yung sinasabi niya na sila daw ang tumutugon sa mga bawat kalamidad, parang naman katarantaduhan yan, Manang Sandra. Ha? Anong silbi ng DSWD kung hindi sila ang pupront doon? Sasabihin mo, nung panahon ninyo, kayo ang nasa kalamidad, kayo mga nasa unos. Bakit? Yung pinagnangangak mo, nung panahon ni General Balutan, may nangyari ba? Napatunayan mo ba yung allegation mo sa kanya? Di ba hindi? Ha? Tapos ngayon, magkakangak ka ng ganyan? Abay, ilang pasyente ang papipirwisyo mo para mapahinto ang pagbibigay ng serbisyo ng mga kababayan natin doon. Nakakahiya, madam. Silensyo muna tayo. Ako ay nananawagan sa sambayanang Pilipino na itigil nyo lang habang nandito itong gobyernong ito at ang general manager ay ang magnanakaw na Robles. Huwag kayong tataya sa loto! Mga magnanakaw, itakbil! Mga magnanakaw, itakbil! Mga magnanakaw, itakbil! Mga magnanakaw, itakbil! Noong kapanahunan namin, during the Duterte administration, tuwing may sakuna, Mark, tuwing may sakuna, maglindol, bagyo, o may baha, ang PCSO ay nangunguna sa pagbibigay ng ayuda. Noong mag-ground zero ang Pampanga, dumating agad ang ating mahal na Pangulo doon at ang hinanap ang PCSO. Kaya takbo kami agad punta doon. Nakita namin hanggang sa mga etas, namigay kami. Iba ang ayuda, iba ang financial assistance. Nang magkaroon ng ang Katanduanes, ganun din ang ginawa namin. Sa iba-ibang parte, sa bandang sa norte, nang nagkaroon ng baha. Sa Mindanao, sa Visayas, kagad makikita nyo ang mukha ng PCSO. Pero ngayon, nagkaroon ng baha sa Davao. Maraming sakuna. May nakita ba kayong mukha ng PCSO? Wala! Dahil wala nang maibigay na pera. Dahil hinalon ng todo ni Robles para ibigay kay Liza Araneta Marcos at kay Bongbong Marcos. Tapos sasabihin mo ngayon, itigil. Kita nyo nga mga kaibigan, tignan nyo ang pinagsasabi niyan ng taong yan. Ha? Again, mga kaibigan, huwag po kayong
niwala sa mga sinasabi po niyan. Kasi, unang-una, puro puot at galit. Kasi, yung dati nilang kinasanayan na power, hindi na nila magawa ngayon sa Marcos administration. Ngayon, feeling nila, sila pa rin ang nasusunod. Feeling nila, sila pa din ang pader. Kaya kung ano-anong mga allegation ang binabato. Kung meron kang sapat na ebidensya laban sa allegation mo, sa kasalukuyan namumuno ng PCSO, pailan mo ng kaso. Doon mo dalhin, hindi sa social media, hindi sa kung ano-anong. Alam na namin, Madam Sandra, na isa kang butangera, isa kang putak ng putak. Yan ang gawin mo, Madam Sandra. Dalhin mo sa korte, doon mo patunayan na ikaw ay taong matino at ikaw ay totoo na nagsasabi na credible ang mga pinagsasabi mo. Kung pag-usapan kaya natin, yung mga naglipa na noon ng mga pasugalan, pero wag na muna, alam nyo yan, anong ibig sabihin niya?